church? Yes. If you know that God woke you with purpose today, pwede ba tayo sumigaw ng Praise the Lord? Praise the Lord! Yan. At sabihin nyo sa katabi nyo, you came here with a purpose. I'm Pastor Leia, and it's such a privilege to gather together in the presence of our faithful God. Amen. And syempre, wag nating kalimutan ang ating online family. A blessed and powerful evening din po dyan sa inyong lahat. Ayan, kung kayo po ay nanonood online, pwede nyo po ba dyan i-type sa comment section that I am ready for my breakthrough. And I'm IB Windy po, and we are your MC today. Yes. Church, may napansin ba kayo? May napansin ka ba? Wala. Pero ang inyong mga katabi ay nagagwapuhan at nagagandahan. Diyan tayo eh. Okay. You know, apart from that, every single Sunday, nakita natin ang fresh na anointing sa house na ito. We felt ng healing, naramdaman natin ang breakthrough, naramdaman natin ang mga, at nakita natin ang mga transformed lives. And today will not be an exception because He is the same God of yesterday, today, and forever. Amen. And ako nga din po, meron po akong testimonies of healing PL. Kasi just last 2 weeks ago po, ako din po ay nagkasakit. Sobrang nangihina at sobrang fatigue yung katawan ko. Dahil ba yan sa Chinese New Year? Yes po. And na this. right there po, no, nag-pray ako, and true enough, the Lord refresh me and restores my strength. Alam niyo po ba kasi PL, ang akin pong life verse came from Psalms 91 verse 1. Na sinabi po doon, no, for those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Amen. Amen. And maraming salamat because we know that the God that we serve is active, powerful, and ever-present. Amen. Amen. If today, first time nyo na nag-join sa church family na ito, we are so honored that you're here. Church, let's show them our warmest cornerstone, Filipino welcome. Patayin natin sila lahat. At sabay-sabay natin silang palakpakan. Yes. Tayo po yung mga first time natin. Please stay. And we would like to welcome you all. Welcome! Yes, to our first time guest na nandito po ngayon, hindi po aksidente na narito po kayo. Amen. The Lord brought you here for a reason. Kaya naman po, be expectant and be ready sa gagawin po ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. So, let us so stand as we boldly declare the word of God. Let us so stand. Church, this is not just reading. This is declaration. Sabay-sabay natin babasahin ang Psalm 27 verses 1 to 2. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Praise the Lord for the reading of His Word. Let us enter the presence of the King of Kings and the Lord of Lords together with our Worship team! Hallelujah, church! Come on! Hayaan nating palitan ng Panginoon ang ating mga karamdaman ng kanyang umaapaw na ligaya. Amen! Hallelujah! Tayo'y magsaya! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw'y mabuti. Come on, church! Pagkat ikaw'y mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, minsan pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinig
kasama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Anumang panahon, Panginoon, hindi ka nagkukulang. Hey, ano man ang panganib, sa oras man ang pagsubok, matatagpuan mo kaming nagpupuri, matatagpuan mo kaming nagpupuri. Saan mang panganib, sa oras man ang pagsubok, matatagpuan mo kaming umaawit, matatagpuan mo kaming nagpupuri sa'yo. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, pagkat siya'y hindi nagkukulang. Amen! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. At higit pa. Hallelujah! Hallelujah! Let the spirit of gratitude arise in this place. Oh, we thank you, Lord. We thank you, God. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is say hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for
soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. We gotta praise the Lord. Come on, church, sing your praises and adorations to Him. Yes, Lord. Yes, Lord. We're praising God. God is good and is greatly to be praised. Hallelujah. So I throw up my hands. Come on, church. Yes. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. except for a heart singing Hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is say hallelujah, hallelujah.
strength, our refuge. You are our sustaining grace, Lord God. You are our provider, Lord God, our healer, Lord. And we thank you, Lord God. We thank you. We can't thank you enough for all the things that you have done for us, Lord God. Hallelujah. God be praised. God be praised. Never leave us nor forsake us. God be praised. Hallelujah. And we thank you, Lord. We thank you. With a grateful heart, we say, we thank you, Lord. We thank you. And we praise you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Wow, what a powerful time in God's presence. Pwede na po kayong umupo. You know, when God's presence fill the room, ang ating mga bigatin ay gumagaan. And at the same time, ang ating faith ay lalong nagre-rise up. Amen? Amen po, PL. So real, no? Ramdam na ramdam natin yung presensya ng Panginoon. And as we give today, church, let us remember this. Hindi tayo nagbibigay dahil kinakailangan. We give because we trust the Lord with all of our heart. Yes. And because we are grateful. And because God has been faithful in our lives. Sabihin nga natin, Lord, you are my source. Lord, you are my source. Amen. You know, the Bible reminds us that God loves a cheerful giver. So today, as we prepare our tithes and our offering, remember His goodness. Let's pause for a while. Let's remember His goodness so that our giving becomes worship. And for those po na magbibigay online, no, naka-flash po sa ating screen yung QR code at pwede nyo po yung i-follow ang mga instructions dyan. And as we give today, let us all declare, my seeds will produce harvest. My family is blessed. My work is blessed and my future is secure in Christ. Amen. So let us pray. Our loving Abba Father in heaven, we thank you for being our provider. We thank you that you are our sustainer and you are our source. As we give today, we sow in faith, we sow in obedience, and we sow in expectation. Bless every giver and multiply every seed for your greater glory. This we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Let us now give with With a joyful and grateful hearts. hearts. Praise the Lord. Isang magandang hapon sa inyong lahat. It's always a joy to see you all week after week. At para po sa ating online community, we are always encouraged to see you watching online. At yung mga comments ninyo ay talaga namang binabasa namin. At enjoy po ako nakikinood din ng replay. Praise the Lord. Today is a new start of our series nitong March. At pinamagatan natin itong No Filter. Hallelujah. It's a No Filter series. A life that truly shines. Kailangan yung totoong ningning, totoong ningas, hindi mga nagpapanggap. Amen. At ngayon ay umpisahan natin ang series because of the outreach pillar. Naalala ninyo that this church is built on 6 pillars. The pillar of the Word of God, the pillar of worship, the pillar of prayer, the pillar of community. Natapos natin yan, yung Stronger Together series. At ngayon naman, we want to reinforce and remind you all about this pillar called the outreach pillar. Ito yung ating missions. Ito yung ating patotoo. Yung testimony natin sa labas. Amen. Ito yung ating outreaches. Ito yung ating mga church plants all over the world. This church is in 6 nations.
20 years ang simbahan para po sa ating mga bisita, but we are already in 6 nations. We have a church in Hong Kong, we have a church in Australia, we have 4 churches in Canada, nanonood din sila globally sa atin, and we have 7 churches in the Philippines. Meron din tayong mga church families sa Kuala Lumpur, Malaysia. At baka hindi ko na natatandaan yung iba pa. We are spreading the gospel in the different parts of the world. Kaya nga minsan may message sa atin sa ating page, tinatanong nila, meron na po ba tayo sa Cebu? Baka nanonood siya ngayon. Talagang sinasabi ko, wala pa. It's easy to start churches everywhere because people are hungry. But the bottleneck is, sino ang magpapastor? Kasi hindi po biro ang panawagan ng pastor o mga nangangasiwa sa simbahan. Ang patotoo ay una kaysa sa pangangaral. And this is the theme of this month's series, yung atin pong pagiging maningning bilang mga Kristiyano. And I take Daniel chapter 12, verses 3 to 4 as our backdrop text. Tingnan po natin dito at basahin natin. Those who are wise will shine as bright as the sky. And those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Ito ang may forever. Can you imagine? Ang tunay na forever ay kapag ang isang Kristiyano ay nakapag-akay siya ng iba na lumakad din sa katuwiran. Hindi ka BI or bad influence. Ikaw ay nasa grupo ng mga good influencer. Kahit paggamitin yan sa iyong social media, kahit gamitin pa ang iyong field, yung iyong trabaho, ikaw ay mabuting patotoo. You are considered wise and you will shine brighter and brighter as the sky. Kaya pinili po natin yung backdrop natin na yan for the whole month of March. Sabi sa Tagalog, ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Kung may pangarap palang sumikat, ito ang pagsikat. Yung nag-aakay tayo ng iba sa landas ng katuwiran. And we will talk about your faith that is visible. We will talk about this faith na nagliliwanag at faith na nakakahawa. Nakakahawa ba yung faith ninyo sa inyong family? O nung ikaw ay napunta na ng simbahan, sinasabing Kristiyano, tsaka kapinulaan ng iyong mga kapamilya. At sinasabing, yan ba ang Kristiyano? Di ba? Nakakapagod marinig yung mga ganong mga salita. Kung kailan ka napunta niya sa simbahan dyan, anak, tsaka ka naging parang palasagot. Ayan. Na parang alam mo na ang lahat sa buhay. Kasi may tendency magyabang, may tendency alam ko ang Biblia, pero hindi nakikita sa pamumuhay. So sa binasa natin, those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. And you cannot shine in your God-given purpose if you are asleep. Tulog. Saan tutulog? Natutulog sa kanyang spiritual life. Or maybe you do not have a relationship with Jesus yet. That's why your spirit is empty. It's sleeping. Meron namang mga Christians, hindi naman talaga natulog, naidlip lang. Tingnan mo yung katabi mo, nakapipikit-pikit na dyan, pagod na. Ang aga-aga pa. Meron namang iba, yung faith nila ay napatulog na talaga. Yung ayaw ng gumising. Ang hirap gisingin. Kahit niyuyug-yug na ng mga sermon. Ang hirap gumising kahit na siya ay nananaginip na ng masasama. Kahit kinakausap na siya ng Diyos sa panaginip. Gumising ka na. Magbago ka na. Isipin mo na ako sa buhay mo. You know? Pero alam niyo ba kung ano yung pinakamas malala? Ang pinakamas malala, yung nagtutulog-tulugan. Kahit anong rinig niyan, wala yang naririnig, dead ma yan. Kahit anong marinig na salita ng Diyos,
tulog ako. Unless may bagyo na. Unless nililipad na pala ang bubungan. Tsaka nakakaalala. Unless may sunog na. Unless ginigera na. Buti na lang nakabalik na kami agad. Galing kami doon. Mahalaga ang tiyempo sa lahat. Mahalaga ang pakikipagniig sa Diyos sa lahat. Kung nasang lugar ka dapat, sa mga panahon, lalo't sa ganito, na nalalapit na ang muling pagbabalik ni Jesus. At sinasabi ng iba, matagal pa, wala pa. At mamaya, titingnan natin niya kung anong grupo kayo naroon. Pero lagi nating inihikayat ang marami. Makinig sa salita ng Diyos, namnamin. Sa Matthew chapter 4, 5 verse 14, you are the light of the world. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. Tingnan ninyo dyan sa ating backdrop. Tayo daw ay tulad ng isang syudad. Where is that picture? Na para tayong nasa kabundukan. Ayan. Tayo yung mga liwanag na yan na dapat ay namamasdan, na dapat ay nakikita. Our lives are like light shining before people, before our families, before our colleagues. Sa mga lansangan nakikita, sa mga pamilihang bayan. Ano ang patotoo? Hindi tayo doon nakikiaway sa mga pilahan. Hindi tayo doon nakikipagbasagan ng ulo doon sa mga hindi lang dumating na mga order at mga namaling mga order ay nakikipag-away na agad. Nakakalimot tayo kung minsan. Pag tayo nasa loob at sama-sama, hallelujah. Sarap umawit. Sana'y hallelujah pa rin ang buong linggo. Sana'y napakagaganda pa rin magbatian pag linggo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you, sister. Nung nakalabas na, blasting na lahat sa mga Facebook. Ikaw na impacto ka. Mga ganon, kung ano-anong mga pinagsasasabi. Kaya ngayon, ang title ng message ko is, Awake and Alive. No Filter is a series for the whole month, but the title for today's message is Awake and Alive. We want to understand the time we are in. We will use Romans chapter 13, verse 11. Sabi dito, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Dumating na ang araw na ikaw ay dapat nang magising sa iyong mahimbing na pagkakatulog. Ephesians chapter 5 verse 14 says, Paul is sounding a warning here. Sabi niya, wake up! Wake up, you sleeper! Rise from the dead and Christ will shine on you. Hindi ka patay dito na sinasabi ni Pablo na sabi niyang rise from the dead. You are sleeping. Kaya sinasabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Minsan ang pagkakatulog ay dahil na-depress. Minsan ang pagkakatulog ay dahil kinapos at nalunod sa mga maraming needs na mga gastusin. Sometimes a person is really sleeping because of the overwhelming challenges that this life brings. Hindi na alam umahon, hindi na alam makibaka, hindi na alam lumaban. But this is what I'm saying to you today, that God is bigger than your problems. We can overcome. Depression is not your portion. Amen. Lack is not your portion. Nais ng Diyos pagyamanin tayong lahat. Sabi niya, I came that you might have life and that you will have it more abundantly. Pero bakit hindi patas ang laban kung minsan? Napansin niyo ba yon? Sa pare-parehong Diyos na sinasamba, iisang simbahan, pare-parehong mensahe ang naririnig. Pero bakit iba-iba ang journey, ang laban sa buhay?
Dahil yung iba'y tulog. Yung iba'y napahinga at hindi nagbantay, hindi nagmatsyag, hindi binantayan ng kanyang puso. Kaya take this March series as a fire alarm for all of us. And a fire alarm doesn't ask if you're comfortable. Ang alarma sa atin, hindi magsasabing, okay ka na ba? Mag-a-alarm na ako ha. Malapit ka na bang gumising? Mag-o-on na ang alarm. May iba naman na uunang magising kaysa sa alarm na sinet. Pero, kaya ang mga messages, minsan hindi ka komportable. Kaya sabi ni Pablo, gisingin mo sila. Gumising ang bawat isang natutulog. At baka ikay tuluyan ng nahihimbing. So, hindi ito panahon ng pa-chill-chill ang spiritual life. Nararamdaman niyo ba ang malaking pagbabago sa buong mundo? Hindi ito pa-chill-chill na buhay. Bantayan araw-araw. Minamatsyagan mo ang bawat galaw. At ang pinakaginagwardyahan, yung puso na sinasabi, karugtong ng isip. Pag ang isip mo, marami ka ng winelcome na kung ano-anong mga sapot sa isip, nalilito na ang tao. Kaya hayaan niyo akong manggising dito hanggang matapos ang sermon. Amen? Because a fire alarm doesn't determine kung ikaw ay comfortable, whether you like it or not. This is the message for us by the Lord. So word study ng wake up, ito ay command, hindi ito suggestion. Pag sinabing, wake up! Yan ang sabi sa Ephesians. Hindi ito nagsasabing, kung gusto mo gumising ka na, anak. Kung ayaw mo, sige lang, matulog ka pa. Walang ganon-ganon. Okay ka na ba? Gigising na ba? Di ba, kulang na lang, kumuha tayong kaldero, tuktukin. Gumising na kayo dyan, mga batugan, sabi ng nanay noon. Nung lola ko, naalala ko, nung araw, maliit pa kami. Tanghali na, gumising na, may pasok na. Minsan ayaw mo talagang tumayo kasi may rami kang pinanood nung gabi, napagod ka. Buti nga ang service natin, 2:00 na, di ba? Tapos pag kayo'y na-late pa sa 2:00, talagang, yan talaga naman. Ewan ko kung paano kayo natulog. Sinong natutuwa 2:00 na service? Pwede na kayo magluto sa umaga, dami nyo nang pwedeng mga imbitahan. Uy, madamali ka na, sumama ka na. Wala ka pa namang gagawin. So, this word wake up is a command. Sa Greek word, ginamit yung salitang to rise. Hindi lang pala basta gigising. It means to rise, to stir. Hindi lang basta gisingin, kung hindi bulabugin. Ano pa? To awaken from inactivity. Gisingin, yugyugin ang mga spiritual life na lulugo-lugo, tinatamad at sa mga nagbabackslide na talagang tuluyan. This is the place for you. God has brought you here sa mga bisita natin. Pasasalamatan ninyo yung nagyaya sa inyo. Buti na lang sinama mo ko na wala ng kabigatan ko. Buti na lang sinama mo ko, wow, nagising ako. At kung ang message na ito ay manggigising sa inyong lahat, I have gained or achieved my purpose. Para doon ang simbahan. Hindi lang tayo nananalangin sa mga may sakit, sa mga may kakulangan, but we are believing God that you will all walk on that right path. Kasi nakakalungkot namang makita, gumaling kayo sa cancer, bumalik kayo sa pagiging masamang tao doon. Hindi na kayo pinag-uusapan na ito, ang dialogue sa inyo, ito, bumalik sa dati. Di ba ang hirap ng ganon ang mga litanya sa atin? Ito, nasave siya sa ospital, nakita ko na aksidente. Ang dami nitong mga tubo sa katawan. Sana hindi ang sabihin sa atin, natuluyan na lang sana. Kasi nung nawala bumalik sa barangay namin, naku, parang ang daming natuwa nung sana nagbago ka na lang talagang tuluyan. Sana ganun ang buhay. Kaya sabi doon, wise ang mga taong nagliliwanag. Yung tama ang nilalakaran nila. Yung mga nag-aakay sa marami, sa mabuti. Magniningning na parang mga bituin forever.
Ginamit yung wake up na yan nung si Jesus ay na-raise from the dead. Sa Mark chapter 5, pinabangon niya yung anak ni Jairus. Sabi niya doon, hindi siya patay, natutulog lang siya. Pero matagal na yung patay doon, wala nang pulso yun. Ginising ni Jesus. Napakabuti ng Diyos. Sinatsaga niya tayong gisingin. Hindi niya tayo pinapabayaan na, sige na nga, pinili mo yung landas na yan, makasadlak-sadlak ka na dyan. Inaabot tayong patuloy ng Diyos. God is reaching out to us continually, waking us up, reminding us. And you can be alive medically speaking, but unresponsive physically. Buhay nga, kaya nga iba nako-comatose. Physically, sila ay unresponsive. Pero buhay pa rin yun. Alive medically. Sa spiritual, ganun din. Nasa simbahan, pero patay. Nasa simbahan, pero tulog. Nasa simbahan. Ayun, nakita ko yung mga nakapikit. Manggigising ka kaya sa katabi mo. Gisingin mo, uy, gimising ka na dali. Baka sakaling matimingan mo tulog. Kaya hindi lahat ng buhay ay gising. Sabihin nyo, tama. Hindi lahat ng buhay ay gising. At hindi rin lahat ng gising gustong magliwanag. Uulitin ko yon dahil parang paloko-loko to si PB dyan sa harapan. Hindi lahat ng gising ay handang magliwanag. Taas nyo nga ang kamay ninyo. I want to shine. Hallelujah. I want to lead others into righteousness. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Wake up from your slumber. Tingnan natin tong slumber. Ano ba tong slumber na ito? Ito sa Greek word ay dullness, moral laziness, and loss of urgency. At dito ko gustong umikot yung 3 points para bantayan natin. Saan ba tayo kasi gigising? And number 1 is from our dullness. Ano ba tong dullness? Yung pagiging mapurol. Pumurol na. Sa tagal mo na rito sa Singapore, hindi na nakakita ng talas sa pagdidesisyon. Mali-mali ng desisyon. Basta na lang ang buhay. Manhid na ang pangunawa. Kaya kung ano-ano na lang. Basta na lang. Hebrews chapter 5 verse 11 ang sabi dito, there is much more we would like to say about this, but it is difficult to explain, ang sabi ni Apostle Paul, especially since you are spiritually dull. May mga taong spiritually dull and they don't seem to listen. Nasa Bible yan, mga kaibigan. Hindi ko na alam kung ano itatawag ko sa inyo minsan eh. Nasa Bible yun that some people are spiritually dull and don't seem to listen. You have become dull of hearing. Di ba yung mga, nung lumalaki tayo, naalala natin yung mga payo ng magulang natin? Parang feeling natin, alam natin ng boy, 10 years old pa lang tayo. Tapos alam ko na yan, dull of hearing. Ayaw nang unawain, ayaw na intindihin. Yan na naman si P.S. pangangaral. Natural, mangangaral, ipangangaral ka ang salita ng Diyos. Pero hindi dapat maging mapurol o mahina na ang pangunawa. Marami pa kaming masasabi sa amin ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Alam niyo ang pinaka-heartache ng mga pastor? Yung kayo'y 20 years na nakasama ko dito. Tapos ang problema pa ulit-ulit. Sabi ko, Lord, saan ako nagkulang? Nangangaral naman. Minsan kasi napaidlit. Napangibabawan ng mga sari-saring konsumisyon ng mundo. Kaya may bantayan na nangyayari. Kaya pagpasensyahan niyo ako kung minsan, kung kayo'y aking tinutuwid.
Pagpasensyahan niyo ako kung minsan kung ang aking salita ay napapa-harsh. Dahil mahalaga kayo sa akin. Kung kayo'y napopulis ko sa Facebook, huwag niyo nang itaas ang inyong kamay. At marami-rami kayo. Bakit nangyayari ang dullness? Long work hours. Napagod kasi naman talaga sa trabaho. PhD mo lang kasi alam ang dinadanas namin. Si Madam, ayaw tumigil. Ang daming bisita. Hanggang gabi nahugas ka pa ng hugas ng plato. Day off mo na, pinapabalik ka ng mabilis. Bumilis ka nga. Ay, ikaw naman kumahog. Subukan nyo na nga magpaalam. Sabihin nyo, Ma'am, linggo, Ma'am. Uuwi ako alas 10, Ken. Hugasan nyo yung mga pinagkainan nyo, Ken. It's my day off la. Yan, kaya nagiging dull ang tao kasi napagod. O kaya yung repetitive routine, yung bahay, trabaho, umuwi, trabaho. Kaya yung mga nagtatrabaho sa bahay, wala namang nilalabas ang kundi trabaho, bahay, andun din. Iisang mukha nakikita mo, isang bata hinahatid mo pa ulit-ulit. Parang wala nang challenge. Dullness comes because faith becomes survival-based, not relationship-based. Nagsisimba ka to survive. Hindi na siya relational sa iyo na everyday you nurture that relationship with the Holy Spirit. Kahit wala ka sa simbahan. Everyday, yun ang tunay na test. Hindi lang itong Sunday. Dito napapalakas tayo. Pero your real day starts paglabas ninyo dyan. Kung may matanggap kayong text. Kung meron kayong nakitang ayaw nyong makita dyan sa may Ngian City. Ngi! Yung pala yung Ngian. Iwas! Parang ang kamay na nagkalyo. At first, the skin feels pain, di ba? Ay, ang sakit. Pero over time, it becomes manhid. It becomes callous. It becomes numb. No pain, no feeling. Same spiritually. Sin still hurts at first. Nako-convict ka. Naku, nagkasala ako. Pero later, it feels normal to you. Normal na. Ay, ganun lang pala mararamdaman. Tuloy-tuloy ko na nga. Walang taong nagplanong lumayo sa Diyos. Yung plinano mo, paplanuhin ko bukas, lalayo ako sa Diyos. Tapos yung nga kamay niyo kung ganun ang plinano niyo ng araw na yon. Walang ganun. Kaya ngayon ang sinasabi ko, walang ganun na nagpaplanong lalayo siya sa Diyos sa araw na yon. Pero unti-unti ka na lang nasanay na wala siya sa gitna ng araw mo. Doon sumabit. Doon tayo sumablay. Nasasanay kang hindi siya kabahagi ng buhay mo. Hindi siya kabahagi ng decision mo. Kasi feeling mo, kaya mo, matalino ka, may aral ka, graduate ka sa mataas na paaralan. Kung saan man yon. Kaya inisip mo, alam ko na yan sa talino kong ito. Wala nang bahagi ang Diyos sa araw mo. Kasi ginawan mo lang siya, panglinggo ka lang, Lord. Paglinggo, doon kita maiisip. Sa araw-araw, naku, kung ano na yung habits mo. Kung ano na yung nakagawian mo. Kaya ang Diyos hindi siya reserba. Ang Diyos hindi siya pang emergency. Yung lifeline, ay, may simbahan nga pala. Naku, meron nga pala ako life group leader na lagi ako pina-follow up. Ngayon, pwede ko na siyang replyan. Pala ilang linggo mo na siyang dinededma, sin zone lang. Nung emergency na, huy, mga besh, mag-pray niyo ako. Okay lang naman yun. Napakababait ng mga pastor niyo dito. Kaya sabi ko sa inyo, fire alarm to ha.
Hindi dahil komportable kayo, iyon na lang ang ating mga i-highlight. Dullness. Ang Kristiyanong gising ang spirito kahit napapagod ang katawan. Malakas pa din ang faith niya. Kasi gising. Mahigpit ang kapit. May commitment. Alam yung i-navigate yung kanyang day-to-day life. Kasama si Jesus. Yung paggising pa lang na umaga, salamat Lord, humihinga pa ako. Salamat Lord, hindi ako nasa buga ng granada. Hallelujah. Salamat Lord, may purpose ka sa buhay ko ngayon. 2 Corinthians chapter 4 verse 16, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Yan ang portion natin. We can be renewed day by day. Kahit daw nanghihina at napapagod ang katawan, kaka-overtime. Sana doon ka na lang napagod sa overtime, hindi kaka-reels. Hindi kaka-browse. Matulog na't gabi na. Kahit hindi kami nasisira ng loob, ang sabi rito ni Pablo, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Pinalalakas sa ating spirito araw-araw. Kaya dapat gumising ang Kristiyanong gising ang spirito. Mahigpit ang kapit. Kahit napapagod ka, uhugas ng plato ka, pupunta kung saan-saan papuntahin ni ma'am. Nag-aalab. Umaapoy. Amen. Praise the Lord. Nais tayo abutin ng Diyos. God responds when we call, even when we feel numb or dull. Tatawag lang sa Diyos. Kaya dapat magising lang. Ginigising kasi mahalaga tayo. Amen? Number 2 is moral laziness. You will wake up from this dullness and then moral laziness. Ano kaya itong moral laziness? Ito yung tinatawag na bahala na spirituality. Bahala na. Alam ko man yung scripture na yun, hindi, bahala na. Hebrews chapter 6 verse 11 to 12, we do not want you to become lazy, ang sabi ni Pablo, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Kaya't huwag kayong maging tamad, ang sabi ni Pablo. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Lahat tayo may pangako ng Diyos, tama? Iniintindi niyo ba itong sinasabi ko? Tahimik niyo. Lahat tayo may pangako ng Diyos. Pero sabi dito, sa binasa natin, ang mga taong tumanggap ng mga ipinangako ay yung mga nagtiis. Yung mga patuloy na nananalig sa Diyos. Patuloy, hindi huminto. May patuloy na nananalig sa Diyos. They receive an inheritance. They have received the promise of God sa buhay nila. Kaya sabi sa Romans 13, balikan natin doon, put aside the deeds of darkness. First, sabi doon, wake up from your slumber, and then put aside the deeds of darkness. Ano ba tong darkness? Ito yung moral laziness. Moral laziness is not choosing sin. It is choosing not to resist the sin. Yung ayaw mo nang tumanggi. Hindi mo pinipiling magkasala, pero ayaw mo ring tumanggi. Gusto ko na rin. Masarap pala. Okay pala. Nakita mo nakabuyang-yang yung mga dadaanin ni ma'am, kaka-withdraw. Natim, may nabalitaan ako, isang kasambahay, wala rito sa Singapore, batang-bata. Nagtatanong, paano po yan gawin? Yung pala sa ATM, inaaral na kung paano kukunin yung mga cards. Kaya huwag kayong papalansi. May natitempt kasi sa tindi ng pangangailangan. Sa una, natatakot, maya-maya, okay na yon. Normal na sa kanilang buhay. But moral laziness is this, yung walang nakakakita. Wala namang nakakakita. Kaya kinuha mo na. Nagnakaw ka na. Nilagyan mo na ng kung ano-anong asido yung toothbrush ni Sir. Huwag niyong gagawin yun. Tapos, malayo naman sa pamilya. Kaya, tinatamad ka ng
umayos. Malayo naman ako sa pamilya. Dapat tayong dalawa lang makaalam nito, Kala mo walang nakikinig sa taas. Ang mga ibon. Naku, sabi nung ibon, narinig ko, ibinulong nung ibon sa kabilang ibon. Tapos yung uwak, binaba. May mga kaibigan kayong ganon, uwak at ibon. Akala nyo safe. Hindi pala safe. And you are seeing yourself compromising purity because of loneliness. Nalungkot ako kasi, PH. Gigising. Yang kalungkutan, may kalulugarang kayo riyan pag hindi kayo umayos dyan. Gumising! Kasi mahalaga ka sa Diyos. At maraming nasisira pag ikay hindi gumising. Common problem ito ng mga OFW, kahit yung mga nanonood sa inyo dyan. Kahit di kayo OFW. Huwag kayo mag-amen-amen. Baka mamaya dyan, kayo na pala yon. Sa mga nanonood. Hi. Naririnig na sa mga bibig natin, bahala na si Lord. Yan ang moral laziness. Alam naman ni Lord yung nasa puso ko. Alam niyo ba, nagpapanting-anteng ako minsan sa mga interview sa TV. Alam ng Diyos ang puso namin. Mahabagin ng Diyos, maibigin ng Diyos. Pero ito sasabihin ko sa inyo, tunay na ang Diyos ay maibigin, mahabagin, mayaman sa biyaya. Pero siya rin ay just, righteous. Patas kung lumaban ang Diyos. At wag na wag mong papangarapin to fight with God. Don't even dare to fight with God. You will not win. Wala pang taong lumaban sa Diyos na nanalo. Inilalagay mo sarili mo sa pagkatalo. Hindi tayo tinataboy ng Diyos. Ginigising tayo ng Diyos. Amen? Proverbs 6:9-11. Ito pa isang verse. Basahin natin to. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? Sa Tagalog, talagang binasa ko ito. Sabi niya, hanggang kailan ka taong tamad? Mananatili sa higaan. Kailan ka ba babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Ay, ang ganda sa Tagalog. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapan ay dumarating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ganyan pag di ka nagbantay sa Espiritu, natulog ka ng mahimbing, unti-unti ka nang nawawalan. Unti-unting nasisira ang pamilya mo. Unti-unting nagigiba yung mga pangarap mo sa buhay. Konting idlip, konting halukip-kip. Habang ikay namamahinga, wag muna tayong magsimba, wag nating isipan ng Diyos. Ang kahirapan ay parang dumarating sa iyong armadong magnanakaw. Kaya hindi lahat patas. Dahil yung iba nagpapatuloy, nagtitiis. May commitment, they're growing in their spiritual life. Pero yung iba, relax, petics, chill. Hindi bahagi ang Diyos sa kanilang mga schedule. And this message is to awaken all of us na wala sana dito sa pamilya natin na ganon. Pero kung ganon ang ating sitwasyon ngayon, God is not putting His finger on you na ikaw ay makasalanan, hindi ka natanggap. No, He is waking you up. Come, start afresh. Come, wake up from your sleep. Amen. Moral laziness stops us from inheriting the promise. And lastly, loss of urgency. Diyan daw magigising. Ano tong loss of urgency? Hindi pa naman babalik si Lord. Parang mahaba pa naman ang panahon. Ramdam ko naman naabot pa ako ng mga hanggang 100. Hello? Alam niyo ba, bawat nagse-celebrate kayo ng birthday, hindi ito parang pahaba ang taon. Way, nadagdagan ng taon, no? Nabawasan ang taon mo. Nabawasan ka na 1 taon, papalapit ka sa iyong Creator. Each time you celebrate birthday, 1 year
already down and I'm seeing my Creator. Haharap tayong lahat sa Diyos. Magbibigay sulit. Pag hindi tayo handa, baka yung tuloy-tuloy mong pagtulog na bangungot ka ng tuluyan, di ka na nagising. Maraming ganun. Mapa-artista, pogi, ang gaganda, mayaman. Ang ikinamatay, bangungot. Bukas, magbantayan kayo. Gising ka ba, friend? Sana yung ating worship team? Gising ka pa ba? Di ba minsan ganon? Kaya nga yung pag-akay, yung pagiging liwanag, may urgency. Kasi hindi mo alam kung buhay pa yan bukas. Hinihintay ninyo, ayokong masaktan si nanay pag shinare ko yung faith ko kasi ibang relihiyon niya. I-share mo yung faith mo. Natandaan ko to. Niyayaya ako. Hindi pa ako PH nun. Hindi pa ako pastora nun. Sa Pilipinas. Puntahan mo siya. Hazel. Sharean mo siya. Kasi nasa ospital. Hindi ako nagpunta. Namatay siya. Sising-sisi ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Parang yung dugo niya sumisigaw sa kamay ko. Kaya ngayon wala akong pinapalagpas. Kumain ako nung Sunday, dyan sa show house, yung food court doon. Lahat ng makakita kong Pinoy, gusto kong sabihin, may simbahan kami rito. Ewan ko kung nagpunta sila ngayon. Sabi ko, 2:00, welcome po kayo. The least you can do, share. Yung mga hindi pa nakalike sa page, i-like nyo nang ma-update kayo. Yan ang madaling i-forward sa kaibigan. Hindi kayo marunong magsalita. I-forward nyo na lang sa kanya. Kahit yung mga link ng live. Baka sakaling matsyempohan, manood siya. Napakabigat ng nararamdaman. Pag ang isang tao, hawak mo na sa iyong mga kamay. Hindi mo man lang nabahagi ang salita ng Diyos. Mas mabigat kung siya yung nanay, kung siya yung tatay, siya yung kapatid. Aksidente. Hindi mo alam kung nasan siya, kung ano ang sitwasyon niya sa paglakad niya sa Diyos. Every day is an opportunity for us to become that light. Every day is an opportunity for us to say, Lord, who shall I bless today? Who shall I reach out today? Who shall I share my faith with today? Kahit ano pang sitwasyon ng buhay mo, tiyak ko, meron kang magandang maipapalita tungkol sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya dumami ang ating simbahan. 20 years. 20 congregations. Hindi yan plinano na maging 20. 20 din ang kongregasyon. It is because of our heart to want to keep reaching out to you at kahit sa mga nanonood sa inyo. Na itagman kayo rito, ito ang araw ng inyong kaligtasan. This may be your first time, but this is the day you will mark the date that this is the day of your salvation. Dahil ibibigay mong buhay mo sa Diyos. Dahil wala kang ibang choice kung hindi harapin ang Diyos. Dahil magbibigay sulit tayo doon. There is a day of great accounting. Anong ginawa mo sa lupa? Bakit kita papapasukin sa langit? Sino ang passes mo? Hindi niyo pwedeng sabing si PH ang passes ko. Si Jesus ang passes natin. Sasabihin ng bawat sa atin, ako'y nilinis ng dugo ni Jesus. Tinanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. Hinugasan niya ako sa aking mga kasalanan. Yun ang tanging dahilan ba't tayo pupunta doon sa langit. And if you have not received Jesus and prayed that kind of prayer, tayo tayong lahat. Lalo na sa ating mga bisita. Sundan ninyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Ngayon, tinatanggap ko ang regalo ng kaligtasan. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan.
Nagpapagising ako, Lord. Gisingin mo akong patuloy na ako'y hindi maliko, hindi mailayo. Patawarin mo ako, Jesus, sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang. Pumasok ka, banal na Espiritu, sa buhay ko. Patuloy mo akong akayin. Thank you, Lord. If you have prayed this prayer, I believe God heard you. Narinig ka ng Diyos. He doesn't want you to walk in condemnation. There is now no condemnation in Christ Jesus. Nais niya ikaw'y magpatuloy. Amen. Ang simbang ito'y bukas para sa ating lahat. Tayo patuloy na lumago sama-sama. Amen? Awitin natin ang awit na ito at maging panalangin na rin ito ng iba sa inyo na hindi pa tinanggap si Jesus. Praise the Lord. Ako'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Awitin natin muli. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalitaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ito ang aming dalangin, Panginoon, sa araw na ito, na patuloy mo kaming pagharian, Lord, sa aming puso. Lord, that you will govern our hearts by your Holy Spirit, that we will learn how to say yes to your voice and no to our flesh. We thank you, Lord, make our ears sharp to hear your commands, that we will be people who obey, people of obedience who shine, O Lord, brighter and brighter. Thank you, Lord, for the fire of the Holy Spirit that's continually resting upon us. Bless each one of them, O Lord, I pray. I thank you, Lord, for even those who are watching right now. I bless them and their families. Lord, I know that they were awakened, Lord, by this message.
and that they will start walking afresh with you, Lord, strengthening their relationship with you in Jesus' name. The blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the fellowship of His Holy Spirit abide in us and dwell in us both now and forevermore. And all God's people say, Amen and Amen. See you again next week. God bless you.